lang po, mabati sa inyo na magandang umaga. Patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong panunood, pagsusubscribe, pagla-like at pag-share ng ating video sa One Heart TV. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ika-16 na Growing Disciple Lesson, na ang pamagat po nito ay bakit nagmumura ang isang tao, no? Maraming tao ngayon, mapapansin po natin na parang bulaklak na lang ng kanilang mga dila ang pagmumura. So ginagawang punctuation mark na para bang hindi kumpleto ang isang sentence pagka walang mura, no? Makikita nyo ngayon kahit maliit na bata, no? Isang bata, pasusuin pa, malutong na magmura, no? Si Brother Eli Soriano ay nung nabubuhay pa ay meron po siyang paliwanag tungkol dito na hindi daw pagmumura yon kung hindi sinasalita lang daw niya yung salita ng Diyos, no? Yun daw ay description lamang, batay dun sa karakter ng taong sinasabihan mo, no? Halimbawa, kagaya daw nung gago, hindi naman daw mura yan, kundi yan ayon po sa UP Dictionary, ayon po sa kanya ay ang paliwanag daw doon yung salitang gago ay isang lalaking utal at yung gaga naman ay babaeng utal, no? Ayon po daw sa UP Dictionary. Pero yun po ay personal opinion ni Brother Eli, so ginagalang po natin yon. At pero yun po ay kung kukonsultahin niyo po siguro ang UP Dictionary ay maaring ganun nga ang inyong makita. Pero kung ang Bible po ay may iba po siyang definition, no? May sarili pong definition ng Bible when it comes to yun na nga, yung sa mga cursing o yung pagmumura, no? Meron siyang sariling definition. Ganito po ang definition ng Bible pagdating po sa pagmumura, no? Dito po sa Roma chapter 3 verse 12 hanggang 14, makikita po natin paano dinefine ng Bible ang pagmumura. Roma 3 12 hanggang 14, no? Ganito po ang sinasabi. Ang lahat ay lumihis sa landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Verse 14, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang salita. Paano po dinefine ng Biblia ang pagmumura? Ayon po rito sa Romans 3 verse 12 hanggang 18, no? Ay ganito po dinefine ng Bible ang pagmumura. Ang pagmumura daw po ayon sa verse 12 ng chapter 3 ay bunga ng paglihis ng landas ng tao, no? Paglihis ng landas at pagpapakasama. Yun ang sabi dun sa
Romans 3:12. Dahil sa paglihis ng landas ng tao at siya ay nagpakasama, ito yung naging bunga ng kanyang ginawa. Bunga ng kanyang paglihis ng landas sa Panginoon at pagpapakasama. Ang sabi rito ay hindi na siya gumagawa ng mabuti. No? Wala nang gumagawa ng mabuti kahit isa. Verse 13, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Bakit parang bukas na lalamunan? Kasi yung pananalita nila, puro panloloko na, hindi na sila nagsasabi ng totoo. Pangalawa, ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Ano yung kamandag ng ahas? Sabi sa verse 14, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Yun po ang ibinunga ng paglihis ng landas ng tao sa Panginoon at pagpapakasama, pagpili sa kasamaan. Ang ibinunga, ang sabi rito ay hindi paggawa ng mabuti. Ano yung hindi paggawa ng mabuti? Yung pananalita, puro panloloko na, puro panlilin lang. Yung sinasabi ng bibig, may kamandag ng ahas. Ano yung kamandag ng ahas? Pagmumura. Yung palang pagmumura, kamandag ng ahas yan, no? Nasabi dito. At masasakit na salita, punong-puno ng masasakit na salita ang kanilang bibig. At hindi lang yon. Wala na silang atubili sa patay. Hindi na nagsa-second thought. Pag ginustong pumatay, papatay, no? Sabi rito, wala na silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Pag nagalit sila, gusto nila pumatay agad. Parang dinaanan ng salot yung kanilang madaanan. Talagang gulo, magugulo lahat, no? Magkakaroon ng malaking problema. At hindi na nila alam ang daan ng kapayapaan. Wala na sa kanila yon, yung kapayapaan. Hindi na importante sa kanila yon. At verse 18, hindi na sila marunong matakot sa Diyos. Wala na silang kinatatakutan, no? Hindi sila takot sa pulis, hindi sila takot sa pamahalaan, at higit sa lahat, hindi na sila takot sa lumikha ng sanlibutan, no? Ito yung naging dahilan kung bakit ang tao ay nagmumura, no? Ayon sa Romans, sa paliwanag ng Roma 3:12 hanggang 18. Wala na silang sinasanto, kahit magulang, no? Minumura. Sinasabi ito sa Kawikaan 20:20. Yan, ito po ang sabi ng aklat ng Kawikaan, chapter 20, verse 20. Sabi rito, sino mang magmura sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. So, pati magulang minumura na, no? Ang sabi dito sa verse 20, ang magiging wakas daw ng tao na yan ay parang ilaw na walang ningas. Yung magiging wakas ng kanyang buhay. Marami na po akong nakitang ganyan. Palamura sa magulang, hindi nagkaroon ng magandang libing, biglaan lang nawala. O kaya ay sinalvage, mga gano'n, no? Hindi naging maganda yung kamatayan. Pero pinagpira-piraso, no? At yun po yung naging wakas, no? Parang ilaw na walang ningas, sabi rito. Pati presidente ng bansa minumura, no? Sabi dito sa Exodo 22, sa aklat ng Exodo 22:28. Sabi rito ay, huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos, ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Sino ba ang mga pinuno ng bayan? Presidente, vice-presidente, no? Yung Kongreso, yung Senado, o yung mga mayor natin diyan, yung mga barangay captain natin diyan. Yan mga pinuno ng bayan yan. Ang sabi ng Biblia, huwag daw lalapastanganin ng Diyos, ni mumurahin ang mga pinuno ng ating bayan. Pagka pala minumura natin ang
mga magulang natin, minumura natin ang Diyos, no? Pagka minumura natin ang pinuno ng ating bayan, ang minumura natin ang Diyos. Sa Diyos natin 'to ginagawa. Kaya makikita natin na hindi nagiging magandang wakas ng buhay ng taong ganon, no? Ang sabi nga sa Santiago 3:8 hanggang 12, ganito po, no? Sa aklat ni Santiago, chapter 3, verse 8 hanggang 12, ay ganito ang sinasabi. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ang kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Kamandag talaga kasi yung ang sabi dun sa binasa natin kanina sa Roma 3 ay kamandag ng ahas, yung pagmumura, no? So, sabi rito, ito ay puno ng kamandag na nakamamatay. Puno ng venom o ng ano ba yung tawag sa ano ng ahas? Yun, yung venom ng ahas, no? Kamamatay. Ito yung ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. So, kung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, huwag na pong gamitin natin yung ating bibig sa pagmumura. Sa halip, gamitin natin to sa pagpupuri, no? Sa halip na, kasi galing yung salita pong pagmumura, galing po yan sa salitang alimura, no? Sa King James po kasi ang ginamit ay alimura. And later, nabago na yung word na alimura sa paglipas ng panahon. Ang tawag na dito ay pagmumura, no? Pag alimura, ibig sabihin pagdidegrade. Pagdidegrade sa pagkatao ng iyong kapwa-tao na nilalang din ng Diyos na katulad mo, no? Kapantay mo, ka-level mo. So pag inaalimura natin yung kapwa natin o pag minumura natin yung kapwa natin, ang Diyos ang minumura natin sapagkat ang Diyos ang gumawa sa Kanya. Kaya ang sabi dito ni Santiago, huwag nawang mangyari na sa isang bibig manggaling yung pagmumura at saka yung pagpupuri sa Diyos. So kung nagsisimula ka ng magpuri sa Panginoon, nagsisimula ka ng sumamba sa Diyos, natututo ka ng sumamba, magpuri sa Panginoon, it's about time na yung piliin natin, no? Mag-decide tayo sa sarili natin. Saan ba natin gagamitin yung ating bibig? Sa pagmumura o sa pagpupuri? So kung pagpupuri lang, huwag nating haluan ng pagmumura dahil hindi dapat lumabas sa isang bibig yung pagmumura at pagpupuri. Kung pagpupuri naman, edi puro pagpupuri lang. Wala tayong ilalabas na pagmumura, no? Sapagkat yan ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Pagka ikaw ay nakikita ng mga mananampalataya, na isa ka ng mananampalataya, isa ka ng believer, tapos ang lakas mo pang magmura sa mga kaibigan mo, sa magulang mo, mako-confuse yung mga unbeliever. Hindi ka makakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Sapagkat mako-confuse sila, maguguluhan sila. Akala ko ba ito mananampalataya na, bakit ang lakas magmura sa magulang? Ang lakas magmura sa mga kapatid, no? Sa mga kapitbahay. Hanggang ngayon ginagawa pa rin tuldok yung pagmumura, no? Ang sabi nga ang baka sabihin ng mga nakakarinig sa iyo, para silang nakakita ng tupa na ang tinig ay dragon, no? Yun yung sinasabi dun sa Pahayag 13:11, no? Tingnan natin. Nako-confuse yung mga tao dahil ang nakikita nila tupa pero yung tinig dragon. Pahayag 13:11, no? Ganito po ang sinasabi.
13:11. At nakita ko ang isa pang halimaw ito, no, na lumitaw mula sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit nagsalita ito na parang dragon. No? Nakaka-confuse yung ganun. Sapagkat alam natin hindi naman ganun ng nature ng isang tupa. Bakit ang kanyang tinig ay tinig ng dragon, no? Kung tupa, kung dragon. Yan ang no? Sabi nga ng Bible, hindi pwedeng sumabay na maglabas, na lumabas sa bibig ng isang mananampalataya yung pagpupuri at saka yung pagmumura. So, iwasan nating magmura dahil pwedeng maging mitya ito ng ating buhay. Ang sabi sa Kawikaan 13:3, ganito, no? Pwedeng maging mitya yan ng ng buhay mo kung palamura ka. Kawikaan 13:3. Dito po sa may amin, may isang tendera ng manok na palamura eh. Siguro napikon yung customer, binaril. Buti hindi siya napuruhan, no? Kawikaan 13:11, no? Tingnan po natin. Kawikaan 13:11. Ay, Kawikaan 13:3 pala. I'm sorry. Kawikaan 13:3. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Hindi lang kasi madaldal. Okay lang yung pag madaldal eh. Medyo na pag-aanuhan mo pa eh. Yung daldal na may kasamang mura. No? Na dinidegrade yung pagkatao. Ang lakas makapiko nun. No? Eh kung ang nakaharap mo ay walang pasensya, so magiging mitya yan ng iyong buhay. So dapat tinitrain na natin yung ating dila. No? I-train na natin yan na walang sasabihin kung hindi mga blessing, mga pagpapala, yun, mga pagpupuri, mga pasasalamat, di ba? Hindi puro reklamo, mura, buntong hininga, puro sabi dito, puro hugot, yung mga gano'n, no? Huwag gano'n. Mananampalataya ka na, so ang dapat makita sa'yo ay ang mga kapuri-puring bagay na nanggagaling sa Panginoon. Maging sa mga sinasabi mo, mga sinasalita natin. Ha? So, yun nga, sabi ni Apostol Santiago, dun sa Santiago 3:9-12, pag Kristiyano daw tayo, hindi na dapat lumalabas sa bibig natin ang pagmumura. Huwag po natin gayahin yung mali, no? Kahit magaling pa siyang tao, matalino pa siya, kaya pa niyang ipaliwanag bakit siya nagmumura, no? Huwag natin siyang gayahin sapagkat sabi nga ng Bible, kung ano ang laman ng dibdib, siya ang bukang bibig. Kung ang puso ng isang tao ay marumi, yun talagang lalabas sa kanyang bunganga. So kung nahirati siya sa pagmumura, ito ang kanyang kinalakihan, dapat baguhin na niya ito at isurrender na niya sa Panginoon. Marami kasi born again na lahat, na born again na mula ulo hanggang paa, maliban na lang yung bibig, no? Kaya dapat pag born again na, nakasurrender na lahat yan. Wala, surrender na yung mata, tenga, bibig, kamay, paa. Kung saan pumupunta yung paa na yan, dapat sa gawain lang ng Panginoon. Pag walang kinalaman sa gawain, dapat yung paa na yan ay tumitigil, nagpapahinga. So, dapat yung bibig, ginagamit lang yan sa gawain ng Panginoon. Hindi yan dapat ginagamit sa pagmumura. So, magandang umaga po sa inyong lahat. At patuloy akong nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating YouTube TV. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos.